Sir, another question. Just a reaction lang from you. Kahapon po sinabi sa press ko ni Jose Castro na inaasahan nila sa impeachment trial next week ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan, at walang pag-iwas sa totoong issue. At ang mahalaga ay lumabas ang katotohanan. Ano po yung reaksyon ng House Prosecution sa pahayag na ito? Sa inyong pananaw, paano ninyo masisiguro na mananatiling nakatuon ang paglilitis sa ebidensya at sa mga isyong nakasaad sa articles of impeachment? Tingin ko nakafocus naman ho yung prosecution panel sa una, ebidensya. No? Yan naman ho yung gawain nitong nakaraang mga linggo. Pangalawa, sa totoo lang ho, hanggat maaari naman po ay matapos na po ito. Kumbaga, the sooner that you're able to end and for the senator judges to be able to decide on the case, mas maigi para sa prosecution, tingin ko, para sa buong bayan. Hindi ba? Para magkaroon na po ng resolusyon ito pong bagay na ito, which basically requires na hindi ho tayo pwedeng mag-delay, hindi ho tayo pwedeng makupot sa drama-drama. And I don't think it is the business of the prosecution panel to undertake drama in such a matter of high importance. All right. Haji? Good morning po, Kong Terry, Kong Ace. Doon po sa issue ng confidential funds, nabanggit ni Kong Terry kanina na naasahan nga po yung mga bukod doon sa mga names no na naibunyag sa acknowledgement receipts pati yung pagsasauli po ng confidential funds. Tingin niyo po ba kapag natalakay na tong confidential funds issue, mas magiging malinaw sa publiko kung ano po ba yung mga kumbaga kasi syempre sa mga nakalipas pong mga statements ng Office of the Vice President, halimbawa, kapag sila po ay nakakakuha ng unmodified opinion na rating mula sa COA, na kumbaga mas magiging malinaw na yun pong mga rating mula sa COA ay hindi naman talaga nagre-reflect sa usapin ng confidential funds ng OVP. Kasi parang na ano po yun na-attribute po na wala naman pala talagang anomalya kasi may COA rating na ganito, yun na nakukuha yung OVP. Hindi, ang totoo naman po doon, pwede hong mag-exist yung pong unmodified opinion ng COA, samantalang meron po silang hinaharap na notice of disallowance at finality on the question of confidential funds misuse. So, ibig sabihin, wag ho nating linlangin yung bayan na just because meron kang unmodified opinion, clean slate na yung po isang particular po na opisina. Pwede hong magsabay, umiral ng magkasama yung pong bagay na yan. So, ibig sabihin, pinapasoli pa rin yung pong 448 million kahit po merong sinasabing unmodified opinion over the span of several years yung pong binabanggit nila. So, ibig sabihin, ang pinag-usapan lang naman sa unmodified opinion yung pag-present nung pong financial statements nung pong mga opisina ng pamahalaan. Ibig sabihin, hindi lang po special office yung OVP sa ganyan pong bagay. Maraming mga opisina sa buong burokrasya na nakakakuha ng unmodified opinion but at the same time, meron pong hinaharap na mga notices of disallowance, finality of decision po ng COA proper. So, great na meron pong unmodified opinion, pero tuloy pa rin po na may pinapasoling 448 million personal sa atin pong pangalawang Pangulo. Well, ang pinakamahalaga dito, bukod dun sa unmodified opinion and notice of disallowance, yung pinaka-final decision no, ng ating COA. Kasi ito nagpapatunay lamang na may proseso na ginagawa ang Commission on Audit to arrive at a decision on an issue that is of national importance. Bakit? Pera ng taong bayan ito Kailangan patunayan kung ito ba'y nagamit sa tama. Now, siyempre ang opisina ay nagbigay ng kanilang justification. If COA finds the justification lacking, then it goes to the unmodified opinion. Now, if there is a semblance of finality, COA will issue a notice of disallowance. But there's still a way for the agency to submit an appeal
until it becomes final. So again, ang pinaka-importante ay yung final. No? Ano ba yung final? Sinasabi dun sa final na desisyon, itong mga period na ito, na kung saan ginamit sa confidential funds, isoli nyo itong perang ito. Ito naman sa period na ito, na ginamit nyo rin dyan, isoli nyo ito. And there are still others coming, no, if I'm not mistaken. Marami pa siya, marami pang ano. So again, ang what is really important na maintindihan din ng ating mga kababayan, hindi yung unmodified opinion, hindi yung notice of disallowance, kung ano ang final decision ng ating Commission on Audit. Doon natin tingnan. Okay. Last question na lang po. May survey po na lumabas sa social weather stations. Tumaas daw po ng 2 points from 29 to positive 31 ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte. Although, the survey was conducted from June 20 to June 29, so prior po na magsimula yung impeachment trial ni VP Sara sa Senate. So, ang question po, do you think after po na masimulan yung impeachment trial, narinig na po yung Article 4 o yung grave threats, magbabago po kaya yung satisfaction ng publiko sa performance ng Vice Presidente? Or in any way, makaka-apekto po ba yon sa rating ni VP considering na nag-umpisa na nga po yung trial? Well, una mo sa lahat, kailangan ho nating balikan yung ibig sabihin ng satisfaction ratings, no? Kasi mahirap na itali po yun doon sa impeachment proceedings. Kasi I think ang basic question ho on satisfaction ratings ay ano ba ang pagtingin po ninyo sa gampanin ng atin pong pangalawang Pangulo over the course of this particular period. So, I don't think nakatali siya doon sa ongoing impeachment proceedings against her today. No? Kasi baka pagka mas pointed yung question, do you actually support the impeachment proceedings against the Vice President? Tingin ko, that is the proper question relating to the impeachment proceedings. No? Kasi basically, satisfaction ratings are performance ratings. Eh. So nakikita din naman ho natin yan. For example, the President had a better rating for this particular quarter. So tingin ko, mahirap na i-conflate yung pong satisfaction performance ratings on how the impeachment proceedings, not just at the level of the Senate, but also at the level of the House, is when it is being compared to the performance of the Vice President. But, sorry, kung trust po yung pag-uusapan, pwedeng bumaba. We have to wait for that trust rating. Pero alam po niyo, there are surveys po kasi relating specifically to public support for the impeachment. So I think that would be the most relevant survey question and survey result. So kung meron po yun, kung tumaas man yun o bumaba, yun po yung may actual impact sa pinag-usapan ho natin on the Vice President and on the impeachment proceeding. Ako, dagdagan ko lang yung sinabi ni Kong Terry, no? Na it would be interesting to note, no, in this survey na lumabas, na lahat po ng lahat po ng mga mga personalidad na kasama diyan sa survey na yun, ay tumaas po yung kanilang net satisfaction ratings. At itong ang ibig sabihin lamang nito para sa aking personal na opinion ay nakita ng taong bayan na itong mga personalidad nito ay nagtatrabaho, no? Tatrabaho. And this is quite a good impression that they will leave to the Filipino people. Ngayon, it would also be interesting to see the results. Maybe after the issue of the impeachment has been asked, no? Kasi wala pa naman nagtatanong niya. Ang unang tanong kasi, interesado ba kayong makita o madinig ang impeachment? At 80% ang nagsabing oo. Diba? So, from that particular baseline, then we go, kung nakita na nila ito ngayon, yung after the first article na tapos, siguro it would be also interesting to see kung ano yung magiging resulta. Yan ang aabangan natin.